Magandang umaga kapatid. Mga kapatid, tayo na po yung magsisimula sa ating programa ngayong umaga at tayo po ay live. At ang mensahero po natin ay si kapatid na June. Habang pinapasa po natin yung link, tayo po ay makinig sa mga awitin, mga kapatid. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful, the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Higher than the dead tales grace, all salvations for me, than me. Longer than the scope of my transgression, is greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most divine. Highest transforming power, making you God's child. Purchased in peace and heaven, for all eternity. And the wonderful grace of Jesus reaches thee. Wonderful, the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Higher than the devil's grace, all salvations for me, than me. Longer than the scope of my transgression, is greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Christ, we do all adore Thee.
O thou fount of every blessing, to my heart to sing thy grace. Streams of mercy ever ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me ever to adore thee, may I still thy goodness prove. What a hope of endless glory fills my heart with joy and love. Here I raise my Ebenezer, hither by thine arm I've come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger, interposed his precious blood. Oh, to grace how great a debtor thee I'm constrained to be. Let thy goodness like a feather bind my wandering heart to thee. Never let me wander from thee, never leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Kapatid na Jun, manalangin. Nakamute kapatid na Jun. Tayo po ay manalangin mga kapatid at napapanood sa umagang ito sa ating pumugnay na Ebanghelyo. Ama naming Diyos na nasa langit, makapangyarihan sa lahat, Amang banal, kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa araw na ito na kung saan muli po ay kami ay ganapin na naman namin ang ugnayang Ebanghelyo at lalo tigit, Ama, ang pagpapalaganap ng iyong mga salita sa araw na ito. At hindi lang sa araw na ito, kundi sa lahat pa ng mga panahon na kung saan ay pinapahayag po ang iyong mga banal na salita sa lahat ng mga tao na nakaanyaya na makikinig sa iyong mga banal na salita. Salamat po sa pagkakataong ito, Ama, na kung saan kami po ay yung pinagkalooban ng napakagandang araw, napakagandang panahon na kung saan amin po muling talakayin ang mga bagay na kung saan ay pang-espiritual na aspeto sa amin pong mga buhay. At Amang Banal, dinadalain po namin, nawa po ay pagkalooban mo ng magandang signal ang amin pong internet upang sa ganon ay wala pong hadlang ang amin pong broadcast sa araw na ito, na upang sa ganon, Ama, ang mga salita mo ay maipahayag po ng maayos ng tagapagsalita na iyong gagamitin sa araw na ito. At Amang Banal, dinadalain din po namin, nawa po ay buksan mo ang mga puso at isip ng mga listener po namin, tagapakinig. Nawa po, Ama, ay maintindihan po nila na maayos ang iyong mga salita na amin pong tatalakayin sa araw na ito. At muli po, Amang Banal, patawad po sa aming mga kasalanang nagagawa at nawa ay tulungan mo din na basbasan ang amin pong mundo, Panginoong Diyos, na kumakalat po ang virus. Patuloy mo po sana, Amang Banal, na ihil upang sa ganon ay magkaroon po kami ng kasigasigan na manatili sa iyong kamay, sa iyong Espiritu, Panginoong Diyos, na iyong pagpatnubay sa bawat isa sa amin.
At patawad po sa aming pagkukulang. At ito pong samit dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin na pong ibigay sa ating pong kapatid na tagapagsalita. Walang iba kundi si kapatid na John Patricio po, ang ating pong tagapagsalita sa araw na ito sa ating pong ugnayang Ebanghelyo sa every Saturday na ating pong ginaganap. Brother John Patricio. Maraming salamat kapatid na June Kawili. Salamat Brother Riley Ibita at kapatid na Den Tubera sa inyong pag-anyaya po sa akin na maging tagapagsalita ng programang ito, ang Ugnayang Ebanghelyo. Salamat sa Diyos na mayroon po tayong programang ganito na kung saan po ay maipangaral ang magandang balita. At sa Wala. Antabayanan natin mga kapatid. Medyo nagkano lang si kapatid na June sa kanyang connection. Siya ay bumabalik na. Sa mga kapatiran na nakikinig po. Kapatid na June, wala yung video mo. Paki-on muna kapatid. Ayan. Okay. Nadi-disconnect siya eh. Nadi-disconnect siya. Nawala. Ayan, kapatid. Balik po. Ayan. So, nakabalik na po ako, mga kapatid. Ayan, kapatid, okay na po. Okay, hindi ako gagalaw ng gaano upang wala connections at inuulit ko po ang pagbati sa mga kapatiran at sa mga kaibigan natin at mga kababayan at ibang mga lahi na nakikinig po sa ating broadcast, sa ating programa ngayong pong umaga, Ugnayang Ebanghelyo. At sinasabi ko nga po na nagpapasalamat tayo sa Panginoon na sa pamagitan ng programang ito ay atin pong mahihayag ang Ebanghelyo, ang dalisay na Ebanghelyo na nagliligtas sa mga tao. Atin pong papaksain ngayong umagang ito, ngayong araw po na ito, ang mga pagpapala na nasa ating Panginoong Jesus. At upang maunawaan po natin ito, kailangan makilala po natin ang Panginoong Jesus. Atin pong maunawaan ang mga pagpapala na nasa Kanya at kung papaano ang pagtanggap sa mga pagpapala na nasa ating Panginoong Jesus. Magsisimula po ang ating pag-aaral sa ating pagbabasa sa Matthew Kapitulo 16, versikulo 13, kung saan ay nagtanong ang Panginoong Jesus kung ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa Kanya o kung ano ang pagkakilala ng mga tao sa Kanya. Napakalaga mga kapatid na tama, wasto ang pagkakilala ng isang tao sa Panginoong Jesus upang maunawaan din niya ang mga pagpapala at malaman din niya kung paano ang pagtanggap sa mga ito. Nasa Cesarea Filipos ang Panginoong Jesus kasama ang mga alagad noon at ito po ang kanila pong pag-uusap. Datapot sumagot siya at sinabi, 15:16, Wala po. Antayin natin siya. Nakay. Hello. May sound ako, video.
Hello, ayan kapatid, pasensya na. Siguro yung internet connection lang. Nawawala si kapatid na Jun. Pasensya na po mga kapatid sa ating live broadcast. Din po sa amin, kung may kinalaman po sa ating signal, dati-dati naman po ay okay ang signal namin dito. Ayan, okay na kapatid. Ayan kapatid, Alright, okay na. Okay. So, nasa Matthew 16, versikulo 13 po tayo. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao? Dito ay concern ang Panginoong Jesus kung ano ang pagkakakilala ng mga tao sa Kanya. Kung ano ang pagkakakilala natin sa Kanya. Kaya nagtanong siya, ano bang sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao? At ang tinutukoy niya mga kapatid ay ang sarili niya. Tuloy natin ang pagbabasa. At kanilang sinabi, anang ilan, si Juan Bautista. Ang ilan, si Elias. At ang mga iba, si Jeremias o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka, Simon Barjunas, sapagat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Yun po ating mababasa sa Matthew Kapitulo 16, simula sa verse 13 hanggang 16. So sinasabi ko nga po na mahalaga ang pag-aaral natin patungkol sa ating Panginoong Jesus. At alam niyo ba na sa Gawa Kapitulo 8, versikulo 35 ay sinabi lamang po doon na ipinangaral ni Filipi ang Panginoong Jesus doon sa bating. At yun lang po ang sinabi ng talata at nagpatuloy sila sa pag-aaral at katagalan ating maunawaan na yung bating ay tumanggap ng pagpapala mula sa Panginoong Diyos na kaligtasan. So yun po ang ating layunin ngayon pong umagang ito na makilala natin ang Panginoong Jesus sa mga impormasyon, sa mga talata na mayroon tayo sa banal na aklat upang magkaroon tayo ng tamang pananaw tungkol sa Kanya, pagkakilala tungkol sa Kanya. Bagamat tayo nasa Pilipinas ay sinasabing the only Christian country in Asia, noong araw po yun, no? Ngayon po ay pinagdidebatihan na kung tayo pa rin po ba. Kasi meron lang ibang Asian countries na mataas na ang level ng Christianity nila. Tiniklaim na nga po nila, baka mas mataas pa sila kaysa sa Pilipinas na. Anyway, ang talata na ating mga binasa ay nagsasabi, unang-una, sa kalagayan ng Panginoong Jesus. O kaya ay yung nature, na kung stricto tayo sa translation ng word na nature, actually ay yung word na kalikasan. No? Yung nature. Kasi po maunawaan natin sa pag-uusap ng Panginoong Jesus at ng mga alagad, dalawa ang nature niya. No? Sa unang-una, sinabi ng Panginoong Jesus, ano bang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Okay? Ginamit niya ang terminong anak ng tao patungkol sa kanya. Katagalan, sa verse 16, ay sumagot si Simon Pedro na sinasabing ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. At sinabi ng Panginoong Jesus na mapalad ka, Simon. Sa makatwid ay nire-recognize niya ang sinabi ni Simon Pedro na siya rin naman ay anak ng Diyos. Na napansin po ninyo, una, anak ng tao ang tawag niya sa kanyang sarili. At sinabi ni Pedro, anak siya ng Diyos. At sinabi niya, mapalad ka, Simon. Kaya dito po ay maunawa natin ang dalawang kalikasan ng Panginoong Jesus. Dalawang nature niya, bilang tao at bilang Diyos. At wala po tayong makitang problema po roon. Sapagat nasusulat naman sa marami pang mga talata ng Panginoong Jesus ay tao. Katulad ng Juan 8:40, sabi po roon, ngunit ngayon ay naghahanap kayo ng pagkakataon upang ako ay patayin. Ako ang taong nagsabi sa inyo na katotohanang narinig ko mula sa Diyos, ito ay hindi ginawa ni Abraham. Siya mismo nagsabi, isang tao nagsabi sa inyo. At sabi rin ni Apostol Pablo, walang Timoteo 2:5,
Ito ay sapagkat may isang Diyos at isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Siya ay ang taong si Kristo Jesus. Yun po ang ating mababasa. Ang hindi lamang po at mababasa ay ang salitang lamang. No? Na kapag sinabi natin na ang Panginoong Jesus ay tao lamang, yun po, wala tayong mababasa po noon. May mababasa na siya ay tao. At mababasa rin po natin sa maraming mga talata na ang Panginoong Jesus ay Diyos. O katulad ng Juan 1:1, sa pasimula pa ay naroroon na ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos, siya ay sumasa Diyos upang nang pasimula pa. At ang salita na ito, verse 14, nagkatawang tao, ang salita at nanahang kasama natin, namasdan namin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na anak ng Ama. Ang salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. Yung salita o berbo sa ibang translation ay Diyos, sabi ng John chapter 1 verse 1. At siya na nagkatawang tao, ang bugtong ng Ama, ang Panginoong Jesus ang tinutukoy niya. So, siya rin po ay Diyos. At marami pang mga talata ang magsasabi. Tulad ng 1:20-28, sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, aking Panginoon at aking Diyos. Titus 2:13, sabi ni Pablo, mamuhay tayo ng ganito habang hinihintay ang magpagpalang pag-asa at marilag na pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. So ito po mga talata na magtuturo sa atin sa dalawang kalagayan ng Panginoong Jesus bilang tao at bilang Diyos. At wala po tayong makitang kontradiksyon sa katotohanan ito. Ang contradiction ay kung sasabihin ng isang tao na ang Panginoong Jesus ay tao lamang. Kung tao lamang po siya, hindi siya pwedeng maging Diyos. Pero wala pong talata na nagsasabi po noon. Okay? So siya ay Diyos. At alam niyo po, napakalaga na maunawaan po natin ito, na siya ay tao. Bakit po? Sapagkat bilang tao, mauunawaan niya po tayo sa ating pagiging tao. Ano po? Yung ating mga kalakasan ay alam niya, ang ating mga kahinaan ay alam din po niya. Ating mga pangangailangan ay nauunawaan po niya. Opo. Antayin natin, kapatid. Pasensya na po mga tagapakinig sa umagang ito sapagkat siguro dahil sa internet po. Ayan na, kapatid. I'm back. Okay lang, kapatid. Patuloy na lang tayo. Oo. Okay. Sabi po natin, ang Panginoong Jesus bilang tao ay naiintindihan po tayo sa ating pagiging tao. At bilang Diyos naman ay maibibigay niya ang solusyon, kalutasan ng anuman pong mga suliranin natin. Siya po ang makapangyarihan sa lahat. Alam niya ang lahat. At bilang Diyos ay maaari po tayong sa Kanya ay magpatuloy. Kaya yun po ang kalagahan ng ating pagkakilala sa Kanya bilang Diyos at bilang tao. Sa iba pa pong pagpapakilala sa Panginoong Jesus, ay sinasabing siya rin naman ay ating tagapagligtas. In fact, yung pangalan po niyang Jesus, ayon sa Matthew 1:21, siya ay manganganak ng isang lalaki, ang ipapangalan mo sa Kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang Kanyang mga tao sa kanilang kasalanan. Kung bakit tinawag na Jesus ang pangalan ng Panginoong Jesus? Sapagkat, sabi po ng talata, ililigtas niya ang kanilang kasalanan. So ang Panginoong Jesus nga po ay tagapagligtas. Tinawag nga siya ni Juan Bautista na kordero ng Diyos, Juan 1:29. Ang idea po ng kordero sa lumang tipan, siya po yung inihahandog doon sa altar, sa lumang tipan, sa dambana. At yun po ay para sa kasalanan ng mga tao noon, mapatawad po sila. At dito sa bagong tipan ay nagpaliwanag si Juan Bautista na siya, ang Panginoong Jesus, ang kordero ng Diyos. Unang Timoteo 1:15, sabi ni Pablo, narito ang isang mapagkakatiwalaang pananalita at karapat-dapat na lubos at tanggapin. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakapusakal sa mga makasalanan, sabi po ni Apostol Pablo. Yung kanya pong misyon, ayon sa Lucas 19:10, ay upang hanapin at iligtas ang mga nawala. So, ang Panginoong Jesus, ang tagapagligtas, mga kapatid. Wala pong ibang tagapagligtas ang sanglibutan nito,
kahit na i-claim pa ito, no, angkin pa ng iba ito, ang sinasabi ng banal na aklat, ang Panginoong Jesus. At kahit na yung pinakapusakal, sabi ni Apostol Pablo, na siya yun, no, ay kayang iligtas ng Panginoong Jesus. Kaya ang hinahanap po natin na tagapagligtas. Kung tayo nga yung isa sa mga makasalanan at pinakapusakal pa sa mga kasalanan ay ang Panginoong Jesus. And then, tinawag po siyang Kristo. Hindi po niya apelyido yon, mga kapatid, mga kaibigan. No? Ang mga apelyido naman ay hindi pa uso noon. Dati, mayroon silang pangalan at kinakabit yung anumang bagay, no, sa pangalan nila. Halimbawa, itong si Judas, tinawag na Iscariote. No? Kasi siya ay galing sa bayan na tinatawag na Iscariote o Iscariot. No? At di ba tinawag si Pedro na Barhunas, na ibig sabihin anak ni Hunas. Subalit ang Panginoong Jesus ay tinawag siyang Kristo. No? So ang Kristo, ang Mesiyas, ang ibig sabihin po nito ay anointed o yung pinili. Sa Lumang Tipan po ang pinaka-background nito, ang mga nagiging pari at saka nagiging hari sa Lumang Tipan, binubuhusan po nila ng langis ang kanilang buhok. No? Ito ay patunay na siya yung pinili ng Diyos at dapat siyang paniwalaan sa mga pari, dapat siyang sundin para sa mga hari. Ngayon, ay mayroong hula mula sa Lumang Tipan tungkol sa isang pinili ng Diyos na darating. At kaya naman mula noon ay umaasa na ang bawat babaeng Hebrea, Hudya, na maging ina ng Mesiyas na yon. Kaya nung pinuntahan ng anghel itong si Maria, sinabi sa kanya na magdadalang tao siya at ang napanganak niya ay ang Panginoong Jesus, ay sabi nga nagkaroon ng malaking kagalakan kay Maria. Opo, siya ang Kristo, ang pinili ng Diyos, na nangahulugan na siya ang nararapat na pakinggan at paniwalaan ng mga tao at wala na pong iba. Kaya kung tayo po ay nag-aaral ng Bible, huwag po tayo basta-basta maniwala sa iba. O kung mayroong mga nagpapanggap man, nagpapakilala sa ating panahon na ito na sila yung dapat nating paniwalaan, huwag po tayo maniwala. Ang Panginoong Jesus ay ang Kristo, ang pinili ng Diyos at ang kanyang mga salita ay narito sa Biblia. Hebrew chapter 1 verses 1 and 2 ay sinasabi po nitong mga huling panahon, ang Diyos ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. At ang anak na tinutukoy niya ay ang bugtong ng Ama, ang Panginoong Jesus. Pinakilala rin ang Panginoong Jesus bilang isang propeta. Ang propeta po, hindi lamang po siya yung nagsasabi kung ano mangyayari sa hinaharap. No? Ang ibig sabihin ng salitang propeta ay tagapagsalita o spokesman. No? Parang yung ating spokesman ngayon, no? Si Mr. Roque, Attorney Roque. Ano ka bang first name niya? Anyway, siya ang tagapagsalita ng presidente. No? At ang Panginoong Jesus ay tinawag na propeta sapagkat siya ay tagapagsalita ng Ama. Sa Lumang Tipan, Deuteronomio 18:18 ay isang hula o prophecy na mayroong isang propeta na katulad ni Moises ay lalabas. At nang mangaral na si Apostol Pedro sa Gawa Kapitulo 3, 22 hanggang 23 ay siyang nagbigay ng kahulugan na yung propeta na tinutukoy ni Moises doon sa Deuteronomio 18 ay wala pong iba kundi ang Panginoong Jesus. Ang sabi po, ito ay sapagkat tunay na sinabi ni Moises sa ating mga ninuno, ang Panginoon ninyong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propeta na tulad ko. At sinabi niya sa verse 23 na ang mga tao dapat na maniwala sa Kanya, sapagkat kung hindi maniwala sa Kanya, sila rin naman ay mamamatay na katulad ng mga nangyari sa mga tao noon sa luma. Kaya propeta, ibig sabihin tagapagsalita. At ito rin po ang sinasabi ng Hebrew Kapitulo 1 at 2 na binasa na po natin. Na noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa iba't ibang mga paraan, sa iba't ibang mga panahon, no? Subalit sa mga huling araw na ito, ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, ang Panginoong Jesus, ang tinutukoy po. Ang Panginoong Jesus ay isa ring dakilang saserdote. No? Ang saserdote, medyo malalim ang Tagalog. Pero ibig lamang sabihin po ay pari, pinunong pari. At ang patungkol dito ay nasa Zacarias, Kapitulo 6, 12 hanggang 13, ang isang hula din naman na nagkaroon ng katuparan sa Panginoong Jesus ayon sa Hebrews
24 hanggang 27. At kung napapansin po ninyo, hinahayaan po natin na ang Biblia ang nagpapaliwanag patungkol sa kanyang sarili. No? May mga hula sa lumang tipan at yung mga writers sa bagong tipan ay kanilang kinukote, sinisipi ang mga prophecies na yan sa lumang tipan at sinasabi nila ito yung katuparan. Well, not word for word na sinasabi po nila na ito ang katuparan, subalit pag pinag-aralan mo ay ipinapaliwanag nila, no? Ay pinapahayag nila ang katuparan ng mga hulang yon, na katulad nito na sa Zacarias 6. Ngayon naman ang sumulat ng Hebreo ay sinasabi niyang ito nga ang Panginoong Jesus, ang dakilang saserdote. Babasa po natin, Hebrews 7:24-27. Sa kabilang dako naman, dahil si Jesus ay nabubuhay magpakailanman, siya ay may pagkasaserdoteng mananatili magpakailanman. Ang kanyang alamang pagkapari ay hindi katulad ng sa lumang tipan na namamatay yung pare dahil tao at nahihinto doon ang pagkapari niya. Sa Panginoong Jesus ay kakaiba. Ang kanyang pagkapari ay sa magpawalang hanggan. At sa kanyang pagkapari, mga kapatid, no, kailangan maunawaan natin na siya po ang gumawa ng sacrifices. Ang sakripisyo para sa kasalanan ng tao. Inangkin niya ito, pamamagitan ng pagpapako niya doon sa cross upang ang tao ay mahugasan ng kanyang dugo. Sapagkat kung walang paghalay ng dugo, sabi, no, Hebreo 10:4, ay walang kapatawaran ng kasalanan. Ito ay nangyari sa lumang tipan, pinaka-picture at ang fulfillment nito o ang inilarawan nito ay ang kamatayan ng Panginoong Jesus kung saan ang dugo niya ay umagos at magpapatawad ito sa kasalanan ng mga tao. Ganun po ang kahalagahan ng kanyang pagiging dakilang, pinakadakilang saserdote. Ang pagkapropeta niya, ibig sabihin man noon, mahihatras ko lang kaunti, ang propeta ay tagapagsalita ng Diyos, so siya lamang ang pakinggan. Yun po ang kahalagahan noon sa atin. And lastly, na pagpapakilala po natin, marami pang mga sinabi ang banal na aklat, pero sa ating pong pag-aaral ngayon, sapat na po itong ilang mga informasyon na mayroon po tayo. Ang Panginoong Jesus ay Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Apokalipsis 19:16, mababasa po natin, at sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ay naroon ang kanyang pangalan na isinulat ng Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Sa lahat po ng mga nagpapakilalang hari sa mundo ito, ang Panginoong Jesus ay hari ng mga hari. Sa mga nagsasabing sila yung mga Lord ngayon, mga Panginoon ngayon, ang Panginoong Jesus ang pinaka-Panginoon ng mga Panginoon na yan. Mayroon kayo naririnig ng mga drug lord daw, drug lord, ano pa yung iba, gambling lord, ang iba nagbibiro, mayroon daw praise the Lord. Sa atin, ang Panginoong Jesus, ang Panginoon ng mga Panginoon, the Lord of Lords. At ano po ang kahalagahan niyan sa atin, mga kaibigan, mga kapatid? Ang ibig sabihin po nito, pag kinilala natin ang Panginoong Jesus na siya ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari, dapat lamang na tayo ay magpasakop sa Kanya. Kung dati-dati, tayo po yung nasusunod sa buhay natin. Sabi niya, tayo yung nakaupo sa trono ng ating puso. Dapat umalis po tayo doon sa trono na yon. Hayaan natin ang Panginoong Jesus ang umupo doon at ang mag-utos sa atin at tayo naman ang tagasunod lamang. See? Yun po ang mga katuturan ng ating pagkakakilala sa Kanya. Maliban na kung kikilalanin natin siya sa ganoong pagpapakilala ng Biblia, mahihirapan po tayong tumanggap ng mga pagpapala na nasa Kanya. So, dahil siya, sa Kanyang pagiging siya, mga kapatid, mga kaibigan, no? Maraming mga pagpapala na nasa Panginoong Jesus. At yun ang ating isusunod na tatalakayin. Ang mga pagpapalang ito. At ating mababasa, ang unang pagpapala nasa Efeso 1:3. Lahat ng pagpapalang ukol sa Espiritu ay nasa Kanya. Mabasa po sa Efeso 1:3. Well, pagpapalang spiritual, so ito ay kabaliktaran ng physical o kaya ng material. At hindi naman sila sabi ng Bible na wala na pong material o physical na pagpapala mula po sa Kanya. Hindi nga ba't nandyan yung Matthew 6:33 kung saan sinasabi, unahin lamang natin ang Kanyang katuwiran at ang Kanyang kaharian at ang lahat ng ito, sabi niya, doon sa mga bagay-bagay na kinababalisahan ng tao, ay pawang idaragdag na lamang sa inyo o sa atin. So mayroon namang mga physical blessings. Natatanggapin ang mga
sa Kanya ay sumusunod, sa Kanya ay nagpapasakop. At mas mahalaga naman ang mga spiritual siyempre. Spiritual sapagkat galing sa Diyos, Diyos na espiritu, at para sa ating espiritu ito, hindi sa ating katawan, kaya tinawag na spiritual blessings o pagpapala na ukol sa espiritu. At narito po ang ilan sa mga pagpapalang spiritual na atin pong mahalagang maunawaan at ito po ang ino-offer ng Diyos sa atin. Nararapat nating tanggapin. Sa kawalan po nito, wala po tayong kaligtasan, wala tayong katiyakan sa ating buhay na hinaharap o sa buhay pagkatapos po ng buhay na ito. So ano-ano ang mga ito na mga pagpapalang ukol sa espiritu? Narito po, unang kapitulo, doon pa rin po tayo sa Efeso 1. Sa verse 7 ay binanggit po ang katubusan mula sa pagkakasala na nasa kanyang dugo, ang pagtubos, mga kapatid at mga kaibigan. No? Bakit pagtubos? Oo. Kasi po tayo ay pag-aari ng Diyos. Nilalang ng tao ang Diyos, nilalang ng Diyos ang tao, at ang tao dahil sa kanyang kasalanan ay napariwara, napunta sa kaharian ng kadiliman, at ang kanyang naging Panginoon ay ang Diablo, ito ang kanyang sinusunod, no? At dahil mahal ng Diyos ang tao, noon pang pasimula ay meron siyang plano papaano niya iligtas ang tao mula sa kanyang kasalanan. At ang plano ng Diyos, ipinaalam doon sa halamanan ng Eden, Genesis 3:15, yung binhi ng babae, ang tatalo sa Diablo. Ang binhi na yan ay ipinangako niya kay Abraham, Genesis 12, na sa pamagitan ng iyong binhi, sabi, ang lahat ng bansa ay pagpapalain. At ang binhi ngayon ay hinulaan ng mga propeta, katulad ni Isaias, na sinasabing siya ay papanganak ng isang birhen. Sabi naman ni Mikias, ang binhi na ito ay ipapanganak doon sa Bethlehem. Tapos sabi ni Pablo, Galatia 4:4, sa takdang panahon, ipinanganak ng isang babae, ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Sino po ang tinutukoy? Ang Panginoong Jesus. Siya po ang pinakasolusyon ng kasalanan ng tao. Siya po yung nasa hula, nasa plano, nasa pangako at nasa hula ng Diyos na dadaig, tatalo sa Diablo. At ginawa niya ito doon po sa cross. At ito ang pinambayad ng Diyos, ang kanyang dugo, upang ang tao ay tubusin. Kaya sabi po ng Efeso 1:7, ang katubusan mula sa pagkakasala ay nasa kanyang dugo, nasa Panginoong Jesus. Na mapansin po natin, sa ngayon pa lamang ay nais kong pansinin po ninyo, yung spiritual na pagpapala ay nasa Panginoong Jesus. Ini-emphasize ko po, binibigyan ko ng diin ang salitang nasa kay Jesus. Kung ano at sino ang Panginoong Jesus, doon na babatay ang mga pagpapalang ito. Siya ang tagapagligtas, kaya ang kaligtasan natin, ang kapatawaran natin, ang pagkakatubos natin ay nasa Kanya. Ito po ang sinasabi ng mga talata. At tinubos tayo, no? Oo nga, tayo nilikha ng Diyos, napunta tayo sa kabila na kaharian ng kadiliman, at kinakailangang magbayad ang Panginoong Hesus pamagitan ng kanyang kamatayan, ng kanyang dugo, at tayo nga ay tinubos. O sinong mga makasalanan ay tutubusin niya, no? Parang tinubos sa pawn shop. Sa'yo nga yung pawn shop mo, binigyan ka ng halaga, pero para mapasayo ulit yun, nagbibigay ka doon sa may-ari ng pawn shop para mapasayo yung ari-arian mo. Ganun po nangyari sa tao. Nilikha ng Diyos ang tao ay nagkasala, napunta sa kadiliman, kinakailangan ngayon tubusin niya. At ang pinangtubos ay ang Panginoong Hesus. Ang mahal na dugo. Unang Pedro 1:18 ang pinambayad sa ating mga kasalanan. Hindi tayo binayaran ng mga silver or gold, kundi ang priceless, ang walang presyo, napakahalagang dugo ng Panginoong Hesus. Ang kordero, walang dungis at kapintasan. Okay, maliban po ron ay sinasabi rin sa 2 Timoteo 1:1 na nasa Panginoong Hesus ang pangako ng buhay na walang hanggan. O ito po yung buhay pagkatapos po ng buhay na ito. Hindi po itong mayroon tayo. Kasi kahit wala ka sa Panginoon, buhay ka naman. Pero mayroong buhay pagkatapos po ng buhay na ito, at yun ay ang buhay doon po nakapiling siya sa langit, sa lugar na inihanda niya para po sa atin.
ang walang hanggan, no? Walang hanggan na buhay kasama ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay sa walang hanggan, walang simula, walang katapusan, doon tayo makakasama. Sabi nga niya sa pangako niya sa 1:14 sa mga alagad, no? Ako'y aalis, pero pag naihanda ko na yung kalalagyan ninyo, ako'y babalik. Sapagkat sa bahay ng aking ama ay maraming mansion ang ginamit. Upang kung saan ako naroon, doon naman kayo lumuon. Yun ang pangako sa mga alagad. At yun ay nasa kanya, wala po sa iba. 2 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 10, ang kaligtasan ay nasa kanya. Kaligtasan, kapag nag-uusap pa tayo ng kaligtasan, meron tayong maisip na kaligtasan, unang-una sa kapahamakan na dulot ng kasalanan, sapagkat ang sabi ay Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So sa mga nagkakasala, lumalabag sa utos ng Diyos, hindi ginagawa ang mabuti na alam nila, unang Juan 3:4 at Santiago 4:17, no? Ay mamamatay spiritually. Subalit sa pamamagitan ng Panginoon Hesus, mayroong kaligtasan doon po sa kamatayang spiritual, sa pagkakaiwalay ng tao sa Diyos. At mayroon tayong tinatawag na present salvation, sa kasalukuyang kaligtasan. Ang sinasabi ni Apostol Juan na kapag tayo lumalakad sa liwanag ay meron tayong pakikisama sa Diyos. At mayroon tayong kaligtasan na doon po sa langit. Yung akin na pong natalakay kanina na inihanda para sa mga magiging matagumpay, magiging mga matapat hanggang sa kauli-hulihan. At ang kaligtasan po na ito, nasa Panginoong Hesus, mga kapatid at mga kaibigan. Wala rin po sa iba. Kahit na mayroong pong umangkin, may magpakilala na nasa kanila, huwag po tayong maniwala, nasa Panginoong Hesus. At sa Roma 8:1 ay sinasabing, nasa kanya rin ang kawalan ng hatol. Hindi na po hahatulan ng guilty ang sinumang gumawa ng kasalanan. Opo, ang kasalanan ay magreresulta sa pagkakahatol, no, ng tao. Well, sa ating mga korte ay naroon yung guilty or not guilty. Okay? Pero sa mga nasa kay Kristo, alam niyo ang hatol, pardon. Nagkasala tayo, pero pinatawad na tayo eh. Hindi naman sinasabing wala tayong kasalanan. May kasalanan tayo, kaya lang, pardon tayo. Pinatawad na. So ngayon, sabi ko nga po, ang mga pagpapala na yon ay nasa Panginoong Hesus. Wala sa iba. Kapag nasa labas ka ng bahay, mauulanan ka. Kailangan mo nasa loob ka ng bahay upang hindi ka maulanan, hindi ka bahain. Ganoon po. Kapag nasa Panginoong Hesus ka, no, ay nasa iyo ang mga pagpapalang espiritual. Kapatawaran ng kasalanan, kaligtasan, buhay na walang hanggan, kawalan ng hatol. So ano ngayon ang gagawin mo upang mapasayo ang mga pagpapalang ito, kaibigan? Simple lamang ang sabi ng Biblia. Kailangan mong mapasa kay Jesus. Kung nasaan po yung blessing, kailangan naroon ka. Ayaw mong mabasa ng ulan, kailangan nasa loob ka ng bahay. Ganun po ang pananalita ng mga talata. Kung kailangan mo ang mga blessings, kailangan nandun ka kung nasaan yung mga blessings. Nasaan yung mga blessings? Nasa Panginoong Jesus. So anong sinasabi ng banal na aklat upang mapasayo ang mga blessings upang ikaw ay nasa kay Kristo? O sa isang tanong, anong gagawin mo upang ikaw ay masasabing nasa kay Kristo? Ang sasagot po ay Galasa 3:26 at 27. Ito, sabi ng Apostol Pablo, sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, kayong lahat ay naging mga anak ng Diyos. Ito ay sapagkat lahat kayong binautismuhan kay Kristo, ay inihis ninyo si Kristo. Bautismo pa lang sila, sabi ni Pablo, na paraan upang isang tao ay ibihis niya ang Panginoong Hesus. At kapag ibinihis niya ang Panginoong Hesus, siya ay nasa Panginoong Hesus. Siya ay nasa kay Kristo. At sabi nga ni Apostol Pablo, sino mang nasa kay Kristo ay bagong nilalang. 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Ang mga lumang bagay ay nagsilipas na, sabi niya. Bakit? Sapagkat yung kasalanan mo nung nakaraan, napatawad na po yun. No?
ikaw ay bago ng nilalang. Ikaw ay mayroon ng pangako ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay ligtas na sa kapahamakan na dulot ng kasalanan. Kaya bagong nilalang ang turing na Apostol Pablo po roon. Ang tanong na lamang natin, no? Anong uri ng bautismo? At sa kaunti, no? Ito ang sinasabi ng Biblia na paraan upang tanggapin si Jesus. Ang mga denominasyon ay nagsasabi, tanggapin mo si Jesus, tanggapin mo si Jesus. Hindi nila sinasabi sa anong paraan tanggapin si Jesus. Ang iba ay magsasabi, maniwala ka lamang. Ang Biblia po hindi ganoon na maniwala lamang, wala tayong mababasang ganoon. Ang sinasabi ng Biblia ay, ibihis mo si Jesus pamagitan ng bautismo. Sapagkat nasa kanya ang mga pagpapala. Ang nung bautismo ay ito. Sa Gawa 8:35, ay nabanggit ko kanina na isang bating ang tinuruan ni Felipe. No? At nabanggit ko rin na itinuro ni Felipe sa kanya ay ang Panginoong Jesus. Katulad ng ating ginawa ngayon, una, pinag-aralan natin sino ang Panginoong Jesus. Tapos may mga blessings pala sa Panginoong Jesus. O anong ginawa ng bating upang tanggapin niya ang mga blessings na ito? Ginawa po niya ay binautismuhan siya. Ito, sa verse 36, at sa pagkapatuloy sa daan, ay nagsidating sila sa dakong may tubig at sinabi ng bating, narito ang tubig, ano nakahadlang upang ako'y mabautismuhan? Kita niyo, no? So, ang bautismo na tinutukoy po ng Bible, bautismo sa tubig. Nung makita ng bating yung tubig, sabi niya, yan ang tubig, ano nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? Tubig pala ang bautismo na tinuturo ng Biblia na gagawin ng tao upang siya ay mapasakay Jesus. Colosas 2:12, ang bautismo kasi na ito ay sabi, nangalibing, nakalakip niya sa bautismo. Paglibing ito. No? Hindi ito sa lupa inililibing, sa tubig ito inililibing. Oo, nakatulad ginawa nung bating. At bago naman bautismuhan ng isang tao ay hindi basta-basta lamang, mga kapatid, mga kaibigan. Sa Bible, ang mga tao ay nakinig muna sa pangangaral ng salita. Well, katulad ng ating ginagawa, mayroong pangangaral patungkol sa Panginoong Jesus, tungkol sa pagpapala na nasa Kanya, at kung paano ang pagtanggap sa mga pagpapalang ito. Ang tao na nais maligtas, kailangan po niyang suwampalataya sa mga nasusulat sa aklat. Juan 3:16, ang pagsampalataya actually, ayon sa verse 36, ay pagsunod, pagtalima. Basahin po yung verse 36. At kapag tayo naniwala sa mga narinig natin sa pangangaral ng Biblia, kailangan natin magsisi sa ating mga kasalanan. Ang pagsisisi ay ang pagtanggap ng iyong kamalian at pagpapasya na hintuan na ang pagkakasala at pagpapasya na gawin na ang tama. At pagkatapos noon ay ang pagpapahayag ng ating pananampalataya na katulad ng ginawa ng bating sa Gawa Kapitulo 8, versikulo 37 na sinasabi niyang, so, sampalataya ako na si Jesus ay ang anak ng buhay na Diyos. See? Panginoong Jesus pa rin ang sinampalatayanan niya. Ay pinahayag niya. Kapag hindi niya pinapahayag ang Panginoong Jesus sa mga tao, ay hindi rin niya tayo papahayag sa harapan ng kanyang ama. At pagkatapos po noon, katulad ng bating, ay tuluyan ng mababautismuhan ang isang tao. Yun po mga hakbangin ng isang tao na nais na magpabautismo. Pakikinig o pag-aaral ng kanyang salita, mananampalataya siya, magsisi ng kanyang kasalanan, magpahayag ng kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesus bago po siya tuluyang mabautismuhan sa tubig. Napakalaga po ang bautismo sa tubig sa lahat po ng mga naging Kristiyano sa aklat ng Gawa. Mga ilan po yan sila. Siyam na record na mayroon po tayo. Lahat po yan ay nabautismuhan. Pasadahan lamang natin. No? Gawa 2:41, mayroon mga 3,000 mga kaluluwa ang nabautismuhan araw ng Pentecostes. Gawa 8:12, ang mga taga-Samaria na pinangaralan ng salita ng Ebanghelyo, sila rin ay mga nangabautismuhan. Gawa Kapitulo 8, versikulo 12, ay sinasabing datapwat na magsipagsimula sila kay Felipe na nangangaral ng mabuting balita tungkol sa karya ng Diyos at sa pangalan ni Jesucristo ay nangabautismuhan ang mga lalaki at mga babae. Gawa 8:38, at ikinagtuit ito siyang itigil ang karo at sila kapwa lumusong sa tubig, tumutukoy doon sa bating, si Felipe at ang bating at kanyang binautismuhan siya. Chapter 8, verse 38, at ipinag-utos niyang itigil ang karo at sila kapwa lumusong, binasa ko na po yun. Ang verse 12 ang nakaligtaan ko na doon sa Samaria, nangabautismuhan din ang marami doon. Chapter 22, verse 16, at ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Sinabi ito na kay Pablo o kay dating Saulo na naging Apostol Pablo. Gawa 10:47,
ay ganoon pa rin po, mangyari bagang kailangan ng sinuman ang tubig upang huwag mga bautismon. Ito mga nagsistanggap ng Espiritu Santo, patungkol po sa bahayan ni Cornelio. Gawa 16:15. At nang siya ay mabautismuhan na at ang kanyang mga kasambahay ay nanamanhik siya sa amin na sinasabi, kung inyong inakalang ako'y tapat sa Panginoon ay magsipasok kayo sa aking bahay, si Lydia at ang kanyang mga kasamahan. Gawa 16:33. At sila kanyang kinuha ng oras ni Yaon ng gabi at hinugasan ang kanilang mga latay at pagdakay binautismuhan siya at ang buong bahayan niya, yung bantay ng bilangguan. Gawa 18:8. Si Crispo, pinuno ng sinaguga, nanampalataya sa Panginoon, pati ng buong sangbahayan at marami ang mga taga-Korinto na sa pakikinig ay nagsisampalataya at pawang nangabautismuhan. At gawa 19:5, basa po natin, at nang kanilang marinig ito ay nangagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya nyo yan, lahat mga nagbalik loob sa ating Panginoong Diyos sa aklat na mga gawa, lahat ng bautismuhan po sa tubig yan. Kasi ito po yung paraan upang ibihis ang Panginoong Jesus, upang maligtas, upang tumanggap ng mga pagpapala na nasa ating Panginoong Jesus. And by the way, ang bautismo rin po ang paraan upang maidagdag ang tao sa katawan ng ating Panginoong Jesus. Ang katawan tinutukoy po natin ay wala pong iba kundi ang kanyang iglesia. So, basahin po natin. Unang Korinto 12:13, sapagkat sa isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo'y Hudyo o Grego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Mapansin po ninyo, binautismuhan tayong lahat sa isang katawan. No? Sa ibang version ay patungo sa katawan, into the body of Christ. Kaya maliwanag mo na sa pamagitan ng bautismo, tayo rin po ay naidaragdag sa iglesia ng ating Panginoon. At ito nangyari doon po sa Gawa Kapitulo 2, ayon sa verse 47. No? Yung mga nangaliligtas ay idinaragdag ng Panginoon araw-araw sa kanila. Tumutukoy sa mga naligtas ng nauna, mga apostoles. At sila ang unang mga kaanib ng iglesia. Kaya sabi nga rin ng Apostol Pablo, yung mga nasa kadiliman, no, Colosas 1:13, ay iniligtas ng Panginoon mula sa kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang anak, ang Panginoong Jesus ang tinutukoy. Kaya dito ay maunawan natin ang katuruan niya, yung iglesia ng Panginoon, yun po ang kanyang katawan, yun din po ang kanyang kaharian. Kaya nga, sabi sa 1:3, no, maliban na ang tao'y panganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian. Kaya ang bautismo sa tubig, ang paraan upang isang tao'y may dagdag sa katawan, sa kanyang iglesia, sa kanyang kaharian. At ayon po sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 23, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ang katawan ay ang kanyang iglesia, ang Panginoong Jesus ang tagapagligtas. Mahalaga, mga kapatid, no, na ang isang tao ay naroon sa kanyang iglesia upang siya ay kanyang iligtas sa takdang panahon. Well, hindi natin mahihiwalay ang Panginoong Jesus, no, sa kanyang iglesia. Sapagkat ayon sa Bible, ang Panginoong Jesus ay ang ulo at ang kanyang iglesia ay ang kanyang katawan. Paano paghiwalay yung ulo at saka katawan? No? Kaya kung ang isang tao ay nasa ulo, ang Panginoong Jesus, siya rin naman ay nasa katawan, ang iglesia. At naroon po ang mga pagpapala na ating pong tinukoy na. Spiritual pagpapala, katubusan, kaligtasan, kawalan ng hatol. Itong opo po namin sa inyo mga kaibigan na hindi pa po tumatanggap sa Panginoong Jesus pamagitan ng bautismo sa tubig. At nawa ay inyo pong unawain, kilalanin ng mabuti ang Panginoong Jesus, unawain ang kanyang mga aral, unawain nyo ang mga pagpapala na nasa kanya. At aming pinanalangin, tanggapin nyo nawa ang mga pagpapalang ito sa pamamagitan ng paraan na sinabi po ng banal na aklat, ang bautismo sa tubig. At siyempre po, bago kayo bautismo sa tubig, kailangan nyo pong makinig sa aral, magsumampalataya, magsisi, magpahayag ng inyong mga pananampalataya sa Kanya, at tuluyan nyo pong ibihis ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng bautismo. So ito po ang paanyaya ng Panginoon para po sa lahat na hindi po Kristiyano, hindi pa po mananampalataya, at kami umaasa na sa pamamagitan po ng pamaraang ganito, ang ugdayang ebanghelyo, kayo po ay aming maging mga kapatid, kasamang tumanggap o tatanggap sa pagpapala na nasa Kanya. So ito po ating mensahe. Ako Rene, Brother John,
nawa tayong lahat at para po din sa lahat na nakikinig, nanonood po ng ating maraming salamat kapatid na John. Bago po tayo dadako sa ating pong Q&A, umawit po tayo ng isang awitin, no? The Great Redeemer, ang dakilang manlulubos ang ating Panginoong Hesus. Para po sa mga gustong tumanggap sa ating Panginoong Hesus, nandito po yung numero, no? Sa Smart TNT at saka sa Globe TM. Mangyari lamang po na mag-text tayo, no? Kung saan dako man po kayo ng bansa, kayo po ay aming i-refer doon sa mga iglesia ng ating Panginoong Hesus. So, pakinggan po natin ang awit at nawa habang ginamit natin ito ay may mga mag-text na tumawag sa ating Till my earthly life is ended, I will sing songs of love can be sung the crystal sea. More and more my soul shall be praising Jesus and His love. He is everything to me. He is everything to me. I will never cease to raise a song of gladness, His praise, and in the world above, my soul shall sing of saving love. Life and light, enjoy to see the precious friend, good for die for me. Glory be to Him forever, endless praises to Christ the Lamb. He has filled my life with sunshine, He has made me what I am. Oh, that everyone would know Him. Oh, that all would adore, oh, that all would trust the love of the mighty friend above, and be His forevermore. He is everything to me, to me. He is everything to me, and everything shall always be. I will never cease to raise a song of gladness, His praise, and in the world above, my soul shall sing of saving love. Life and light, enjoy and see the precious friend, life for me. Bago tayo dadako, no? Anyayahan natin si kapatid na Michael na mag-join sa ating question and answer. Ba't sino ba? Join ka na lang kapatid. Sa ating okay. Ayan, oo. Yes, yes. Kala ko sino Michael eh. Si Michael ano ba yan? Akala ko bro ako eh. Ayan, kapatid na, ayan, nasa ano na po tayo, question and answer, no? So, meron ba kayong katanungan? Kapatid na, ano? Hindi. Antayin natin yan. Ano po, kapatid, ang isa pong tanong, bakit daw po yung mga hindi pa kaanib sa iglesia ng Jesucristo ay marami naman daw din po silang natatanggap na mga pagpapala? Yun po yung isang katanungan po, kapatid na John. At hindi po nil-identify doon kung ano pong klaseng pagpapala po yun. Marahil, yung maraming pagpapalang natanggap po nila is mga material na mga bagay dito lang po sa mundo. Ano po? Tayo natin si kapatid na John, medyo ano lang yung kanyang ano. Paon ang video kapatid.
Sandali. Ayan. Ayan, patay sindi yung aking mic at saka video. Okay, ang tanong. Oy, ayun, sorry. Sige, ang tanong lang natin, babalik yan agad. Kapatid na Michael, baka meron ka daw karagdagang katanungan din. Hindi natin nakikita. Michael Rama. Yes, Brother Michael Rama. Ikaw lang po nag-isang Michael dito ngayon. Ay, gano'n ba? Akala ko meron ano eh. Meron ibang Michael eh. Maya, okay pa naman. Oh, mag-isip pa ako. Ano lang si kapatid ano. So meron tayo habang natin yung mga viewers natin si kapatid na Jessie Parlak. Good morning mga bro. So good morning din kapatid, no? So basahin na natin habang inaantay natin si kapatid na June. Sis Daisy Daniel Razon. Good morning din. Good morning din po kapatid. Si Brother Emil, pagpalang araw. So si si Stes Banaag, watching po. Good morning sa lahat. So si din po, ito po yung mga nagpapabati po sa atin, no? Si Shi Bautista, si Sanedy, Kilap-Kilap, Rapada, Mar Espinosa, ayan, bumalik na si kapatid na June. Kapatid na June, meron ditong katanungan, no? Kanina, galing kay Sister Loida Orsino. May mga nagsasabi na ang pagpapala ng buhay na walang hanggan kay Jesucristo ay mangyayari sa mundong ito na ating tinitirhan ngayon. Ayun, nawala naman siya. Nawala na naman. Oo nga, mukhang siguro, maulan yata doon sa kanila, maulan. Oo, maulan. Sige, kapatid na Michael, baka gusto mong sagutin yung katanungan. Hindi ko mabasa kasi dito eh, cellphone lang gamit ko. Sige, basahin ko. May mga nagsasabi na pagpapala ng buhay na walang hanggan kay Jesucristo ay mangyayari sa mundong ito na ating tinitirhan ngayon. May katotohanan po ba ito? Kumbaga yung blessing daw ay parang dito sa mundo, no? Yung pagpapala na yan. Opo, maganda yung tanong ni Sister Loida, no? Loida, tama ba? Yes, apo. Opo, maganda yung kanyang katanungan at panggising ito sa atin, na itong habang tayo nandirito sa mundo, habang wala si Sir June, so yung ating pagkakaintindi diyan ay totoo naman, na yung pagpapala ng buhay na walang hanggan kay Jesus. Yung ibig sabihin magiging permanente dito sa mundo. Yes, kapatid. Oo, parang parang may technicality dito, no? Maganda yung tanong niya, pero parang may technicality. Yung pagpapala ng buhay na walang hanggan, yung eternal life, parang kung hindi ako nagkakamali sa tanong ni Sister Loida, ito ba yung habang tayo nandito sa mundo ay dito magaganap ang eternal life? Parang bang ganon? Yes, parang kapatid, no? Parang tanong niya, yung blessings pa daw ay mangyayari sa mundong ito na ating tinitirhan ngayon. Okay. So, pero nandiyan natin si Brother June. Okay na natin si Brother June. Kapatid na June. Oo, mga kapatid. Dalawa actually na yung tanong natin, unahin ko yung unang tanong ni Brother June Kawili, no? Yung iba daw ay hindi naman Kristiyano pero tumatanggap naman ng blessings. Mga material na blessings. Tapos Brother Michael, tuloy-tuloy mo na yung mamaya, yung pangalawang tanong. Sige, mamaya ako. Yung unang tanong, yung patungkol sa mga material na bagay. Di ba? Yung mga material na bagay. Mga kapatid, ang mga material na bagay ay nakakamtan ng tao sa maraming paraan. Mayroong tayong tinatawag na natural. Halimbawa, yung batas ng nature natin, kapag magtanim ka, may aanihin ka. Di ba? Oo.
At kung marami kang itinanim, marami kang aanihin. Ang iba pong mga kababayan natin ay nagtanim. At pinagpala naman yan ng ulan at saka araw, kaya aani ko sila. At yung iba nagtanim ng kaunti ang inani, yun naman marami ang tinanim, marami. No? So natural po yun, kahit mananampalataya o hindi, ay mayroong mga pagpala. Pangalawa, mayroong po mga pagpala na hindi po galing sa Diyos. No, galing sa ibang Lord. Galing sa ibang Lord. Katulad ng kapatid, no? Galing sa Drug Lord. Alam nyo na yan. Kaya hindi galing sa Panginoon. At mayroon pang ibang dahilan eh. Ang mga ibang pagpapala ay ibinigay ng kapwa. Ibinigay ng kapwa. Minana sa mga magulang. Kaya ay ibinigay ng isang tao ng magandang loob. At baka yung nagbigay ay mananampalataya pa. Ganun, ano? At kung mababasa po natin sa Lucas Kapitulo 16, maalala nyo yung mayaman at saka si Lazarus na napunta doon sa paraiso, sa Hades. Ang sabi po roon, alalahanin mo, sabi ni Amang Abraham sa mayaman eh. Nung nasa mundo ka, ay tinanggap mo na yung mga blessings mo. At si Lazaro ay hindi. Kaya dito niya ngayon, tinanggap ang mga blessings niya doon na sa Hades. Kaya, yung bang, mayroon din po, hindi po sinasabing walang material na bagay ang mga hindi mananampalataya. Mayroon din naman, kasi mayroon tayong natural law. At ang mga Kristiyano naman na mananampalataya, ganun pa rin, obligado pa rin tayo sa natural na mga batas. Kung tayo ay magtatanim, ganun din. Kung hindi magtatanim, walang aanin. Ang katiyakan lamang na ibinigay sa atin, Matthew 6:33. Sa mga material na blessings yun. Pero yung mga spiritual na blessings, para sa atin na nasa Panginoong Jesus yun. Hindi yun para sa mga wala sa Kanya. So yun po ating may sasagot, mga kapatid, doon sa mga patungkol sa material blessings na hindi naman sa mga hindi mananampalataya. May dagdag ko lang kapatid, no? Kung basahin natin sa Matthew 5:45, no, or Mateo tawag dito, iano natin, no? Sinasabi dito, Matthew 5:45, upang kayo ay maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid sa mga di matuwid. Parang siguro kapatid, pagka physical na blessing, walang distinction, no? So pwedeng kahit na masama ka, pwede kang tumanggap ng wala, no? Pero pagdating sa spiritual, doon siguro nagkaroon ng pagkakaiba, no? Yun yung nagkaroon ng distinction sa pagpapala ngayon. Tama kapatid, nilimit lamang sa mga nasa Panginoong Jesus ang mga spiritual na pagpapala. So, meron pa bang karagdagan, katanungan? So, yung pangalawang tanong, papasagot natin kay Brother Michael. Handa na siya, Ayan. Parang mahirap yung tanong na punta sa akin, ha? Dali lang yon. Basahin mo ang ikalawang Pedro 3:10. Yes, apo. Basta Second Peter. Brad, yung ikalawang Pedro 3:10, wala siyang eternal life dito sa lupa. Ang lupa ay Apo. Yan, tama. Okay, sige. Nawala na si Brother Jun. Nawala yung mic. Meron po ba? Nandito ako. Nandiyan. Ikaw na, Brother Michael. Sige po. Okay, so nasagot na po ni Brother Jun din yung tanong. Dagdagan ko na lang po. Totoo, no, mga kapatid. Parang sa una, sa tingin natin parang mahirap, no? Pero ang katotohanan, ang tanong ni Sister Loida na yung eternal life lang ito, itong buhay na walang hanggan, doon sa mga nagsasabi na dito natin makakamit, sa tinitira natin, ay hindi po mangyayari yon, no? Kagaya ng sinasabi sa
sa 2 Peter chapter 3 verse 10, no? Ang sinasabi nga, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating ng tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. So, maliwanag po mula dito sa sinulat ni Apostol Pedro na itong ating tirahan ngayon, itong mundong ito ay temporaryo lamang. Hindi ito permanent. So, therefore, ang buhay na walang hanggan ay doon sa langit, hindi po dito sa lupa. So, yan o. Dagdag ko rin po yung sa may John chapter 14, kung hindi ako nagkakamali, verses 1 to 3. Ang Panginoong Jesus ay nangako sa atin na pupunta sa langit at doon niya ihahanda ang tahanan. Tahanan kung saan doon tayo dadalhin. Hindi po dito sa tahanan na dito sa lupa. 'Di ba? Kung tama ba, Brother Eli, no? Opo. Brother Eli, no? Sa John chapter 14 verses 1 to 3 ba yan? So, nabanggit din kanina ni Sir Jun yan, no? Ni Brother Jun. Okay, so yun po, no, sis. Yung mga nagsasabi na ang buhay na walang hanggan ay dito natin makakamit, hindi po. No, batay sa ikalawang Pedro kapitulo 3, talatang 10 at doon na rin sa John chapter 14, 1 to 3. Yun po. Isa pa yung katanungan, Jun, ano? Kasi thank you. May mga nagtuturo na ang tinuturo sa atin is ano, no? Parang pag tinanggap mo ang Diyos sa puso mo, maliligtas ka na. So, actually maraming nagtuturo at yung pagpapabautismo daw nila ay parang ano yan, no? Parang ligtas na sila kahit na sinabi lang nila hindi pa sila nabautismuhan. So, paano yung kapatid, no? May mga nagsasabi, maraming nagtuturo actually din, no, na gano'n, no, na pagka ikaw ay naniwala sa iyong puso na si Kristo ay yung Panginoon at tagapagligtas at siya yung tinanggap mo, maliligtas ka na, no? Yun ba yung ano? Mga kapatid, makasabat ako riyan, no? At usually, ang kanilang ginagamit na patunay, John 3:16, di ba? Yes. Na maniwala ka lamang. So, ang palataya ka lamang. Ayan, no? Pero kung babasahin natin, John 3:16, wala naman word na lamang dito no? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ating mababasa sa John 3:16. Oo. Ang sinasabi po ay sumampalataya upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak. Ito kasi nilalagyan nila ito ng salitang lamang Sinumang sumampalataya lamang sa kanya ay hindi mapapahamak. Pero wala po yon. Kailangan unawain po natin yung salitang sumampalataya o pananampalataya. Madali po yung ipaliwanag kung babasahin po natin ang verse 36. Panubrad ang verse 36. Basahin ko ang verse 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Parang John 3:16, di ba? Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. So ipinaliwanag ngayon mismo ng Panginoon, no, na ang ibig sabihin ng pagsampalataya ay pagsunod. Kita nyo sa verse 36. So, yung pagsampalataya ng tao, ibig sabihin niya pagsunod sa mga kautusan ng Panginoong Jesus. Ano yung mga iniutos niya? Ang tanong ngayon. Yan. So, babalik po tayo doon sa katuruan ng Bible na ang mga nais na maligtas, kailangan makinig sa Ebanghelyo, sapagkat ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Alamin niya yon. Ang tungkol sa kamatayan ng Panginoong Jesus, pagkabuhay niya at pagkalibing niya at pagkabuhay na muli. Ito ang tatalimahin niya, sabi ng ikalawang Tesalonica 1:8.
Kapag hindi siya tumalima doon sa ebanghelyo, paghihigantihan siya ng Diyos, sabi doon sa talata. Kaya ang mga nagtuturo na maniwala ka lamang ay hindi nagtuturo ng Bible lamang. Pansarili nilang katuruan po yon. Yung sinasabi ko nga na turo nila tanggapin mo si Jesus, hindi naman nila tinuturo anong paraan ang pagtanggap. Ang sabi ng Biblia, Galatia 3:27, ibihis si Kristo pamamagitan ng bautismo. Pag ibinihis mo ang Panginoong Jesus, o edi tanggap mo ang Panginoong Jesus. At sapagkat ang mga blessings ay nasa Panginoong Jesus, ay di tanggap mo rin ang mga blessings na yon. Karon lamang po kasimple, mga kapatid. Dagdagan nyo na, mga kapatid. Okay. So, si kapatid, meron pa ba? May mga comment po dito, kapatid. No? May dagdag. May dagdag ako. Sige, kapatid na Michael. Sige, kapatid. Yes, thank you, Brother Jun. Maganda yung sagot. At nakita natin na totoo, yung sa pananampalataya, every time na mabanggit yan, o sabihin ang sumampalataya, ito ay laging merong kaakibat na gawa o pagsunod. Hindi just mere na pag sinabing manampalataya o sumampalataya ay mentality lang, no, o mentalidad lang. So hindi niya kumbaga sa every time na mababanggit ang sumampalataya o manampalataya ay lagi itong merong kaakibat na gawa o pagsunod. Katulad na lang sa kung example nga natin, yung sa Hebreo, kung hindi ako nagkakamali, Hebreo 11 verse 1 ba yan? Yung tungkol sa pananampalataya. Tingnan nga, brother. Ready, no? Hebreo 11 verse 1. So makikita natin yung mga sample diyan, no? Iba-ibang mga mananampalataya na yung mga kumbaga sa mga nakilala sa kanilang pananampalataya, at ang lahat ng mga ito ay mayroong pagsunod o pagganap sa kanilang pananampalataya. No, katulad ito yan, sabi sa 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. So ito itong basic na ito na talata, Hebreo 11 verse 1, na ang pananampalataya natin na tinutukoy dito ay mayroong kapartner lagi. Ganon din naman sa sinasabi ng katulad ng sinulat ni Santiago, Apostol Pedro, at iba pang mga writer ng New Testament. So it is a must na ang pananampalataya, wag nating just believe lang, maniwala lang, no? Katulad ng ating karaniwang nasasaksihan, itaas mo lang ang iyong kamay at ipikit ang iyong mata, tapos mamaya ligtas ka na. May mga ganun kasi, no? O kaya itaas mo ang panyo mo, iwagayway, ligtas ka na. So gano'n, no? Hindi po gano'n. Hindi po gano'n ang pananampalataya na tinutukoy dito sa Bagong Tipan. Kundi itong pananampalataya na ito ay mayroong kaakibat na gawa. At sundan natin hanggang sa matapos itong Hebreo 11, yung mga example na naset dito. So lahat yan, puro may kaakibat na gawa. Yan po, Brother Relly. Okay, paki-post mo, Brad, ang verse 7. Maganda itong point na to. Chapter 11, verse 7. Apo, 11, Hebreo 11, verse 7. Yan, okay. Yan, maganda yan, no? Tapos meron tayong tanong dyan. Sabi kasi, sa pananampalataya, si Noe, nang baunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa kaliligtas. Sa pananampalataya, in short, gumawa siya ng isang malaking barko. Ang tanong natin, paano nangyari yon? Naniwala lang ba si Noe? Sa isip niya lang, gagawa siya ng barko? O sumunod siya sa sinabi ng Diyos, paano siya gagawa ng malaking barko? Yon. Pag binasa natin ang Genesis Kapitulo 6, sabi po ron, at ginawa ni Noe ang lahat na sinabi ng Diyos sa kanya. Kaya babalik po tayo doon sa obedience, pagsunod.
Okay. Isa rin magandang halimbawa kapatid, no? Ang ating Panginoong Hesus, although iba yung kanyang baptism, hindi dahil wala siyang kasalanan, no? Hindi siya nahugasan. Nung si Apostol Juan, no? John the Baptist, no? Nakita siya, talagang sinabi niya, do what is necessary. Nung ating Panginoong Hesus mismo ay isang napakagandang halimbawa, no? Na pinakita niya na siya mismo ay nagpabautismo, no? Tama, Brad. Oh. Meron pa bang mga katanungan dito? Si Brad Red. Wala. Okay. Si Brother Jeff Tamark, no? All praises and glory to God. Brother John, i-schedule natin ito si Brother Jeff Tamark sa isang Sabado. Tagapagsalita natin. Sige. Para hindi naman siya nasa public. Lagi sa public yan eh. Bili ko kay Brother Jeff, no? Nakikita ko sa na talagang nangangaral siya sa public, no? So, Okay. mga ngaral na ganyan, no? Na talagang kahit saan dako na nangangaral din industry. Maganda muna siya online preaching. Oo. So, sino pa bang natin? Yan, si Rose Reese Agkawidi Galario. Magandang umaga po sa lahat. God bless us all. God bless din po, kapatid. So, may mga katanungan pa ba kay kapatid? Si kapatid natin, meron ka bang may dadagdag or ano? Well, sige, magdagdag lang ako ng isang verse. Yung sa kasi kanina pinag-uusapan natin yung tungkol sa faith and obedience, di ba? Para ang isa ay maligtas. So, napaka-importante talaga ng obedience eh. Kaya nga, yung sa Mark 16:16, sinabi doon, he that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be condemned. So, kung babasahin natin yung talatang yun, hindi naman sinasabi doon na maniwala ka lang, maliligtas ka na eh. Hindi rin sinasabi doon na maniwala ka lang sa puso, maliligtas ka na. Kung di ang sinabi doon, maniwala ka, na nire-require yan na ikaw ay sumunod sa dapat mong paniwalaan at ikaw ay magpabautismo para ikaw ay maligtas. So makikita natin doon na ikaw ba ay talaga ay nagtitiwala sa Panginoon, susundin mo yung kanyang requirements para ikaw ay maligtas. Kumbaga parang doktor ang Panginoon natin dito, parang abogado rin. Para ikaw ay mailigtas mula sa sakit, para ikaw ay maligtas sa nalalapit na parusa o penalty, kung pag-uusapan natin sa usaping legal, ito ang dapat mong gawin. Dapat magsampa ka ng sagot mo sa korte, o ito ang dapat mong inumin ng mga gamot para ikaw maligtas. So nandun yung aspect na pagtitiwala mo sa Panginoon at pagsunod sa kanyang mga remedyo. So napaka-importante talaga ng obedience, pananampalataya at obedience sa pinag-uutos ng Panginoon ang sa magliligtas sa atin. Ayun lang. Kapatid, no? May dadagdag ko lang, no? Nabanggit kasi kanina sa lesson ni kapatid na June Patricio, yung karakter ng ating Panginoong Hesus, na siya ay naging tao at siya rin ay Diyos, no? Kapatid, ano ba ang kahalagahan nun? Kasi kung iisipin mo kung tao lang ang ating Panginoong Hesus, parang hindi na just ang Diyos, no? Kasi yung ginawa niyang tagapagbayad ng kasalanan ay isa ring nilikha, no? Pero kung titingnan natin, kapatid, no, napakahalaga no na yung kanyang anak, no, na mayroon ding mismo ang ginawa niya. So parang hindi just ang Diyos, no? Kumbaga hindi siya makatiran kung gumawa lang siya ng isang manlilikha para magligtas ng kanyang mga other na mga nilikha, kapatid, no? Pero kung titingnan natin, dahil sa pag-ibig nga ang Diyos, yun yung kanyang karakter, yung kanyang anak mismo ang ginawa niyang tagapagligtas. Hindi niya ito tawag dito, ipinataw sa kanya ring nilikha, no? So, yun yung karakter ng ating Panginoong Hesus, siguro nakahalagahan, na importante din, kapatid, yung karakter ng ating Panginoong Hesus. Kasi kung tao lang siya, parang hindi perang Diyos, no? Kung totoong tao lang siya. Kasi para iligtas ang mundo, gumawa siya ng tagapagligtas din. Kumbaga, halos walang sa kanya, kapatid, no? Walang cost sa part ng Diyos. Pero dito, dahil sa biyaya nga ng Diyos, no? Yung binigay niya sa atin ng tagapagtubos. Kaya binanggit ni kapatid niya Jun kanina, hindi ito katulad lang ng pantubos, pilak o ginto, no? Na nasisira.
Ito ay napakahalaga yung pagtubo sa atin. So, mahalaga din kapatid sa kaligtasan natin yung karakter ng ating Panginoong Hesus. Brad, isa pa tungkol dun sa obedience na binanggit ni Brother GR. Mabasa natin sa Hebrews 5, paki-flash mo 5 verse 7 and 8. Na ang Panginoong Hesus ay naging may akda ng kaligtasan, eternal salvation, sa isang specific group. Verse 8 and 9 pala, 8 and 9. Sa mga masunurin, sa mga obedient. Tingnan natin, oh. Verse 8 and 9. 8 and 9. Hebrews 5, 8 and 9. Yan. Kahit na siya anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Verse 9. At nang siya'y maging ganap, siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa Kanya. Yan, no. Kaya tama yung John 3:36. Ang pagsampalataya, verse 16, ay pagsunod, verse 36, pagtalima. Okay. So, actually kapatid, yun yung medyo mahirap na bahagi, no, ng kaligtasan, yung pagsunod. Madali kasi yung medyo madali yung pag-accept. Kaya nga Brad, dapat tama ang pagkakilala sa Panginoong Hesus na siya yung Panginoon. Ibig sabihin nasusunod sa buhay natin. Tama. Kapag hindi mo siya kilala talaga na Panginoon, katulad ng sinabi sa Matthew 7:21, maraming tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon. Hindi naman ginagawa ang Kanyang kalooban, kaya sa takdang panahon pa, lalayasin sa harapan niya. Ang mga masunurin lang. May question pa kapatid, no? Ito si Ian Emmanuel Bernardo. Ano po ba ang ibig sabihin ng blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven? Ayan, medyo malalim na tanong ito, no, kapatid? Malalim na tanong. Kapatid siguro, na... Brad, isang series of lessons ang kailangan natin yan. Ano lang kapatid, medyo gis lang yung natin, yung yung summary lang ng ano sa tingin niyo po. Kasi maalala ko, ito yung sinabi natin Panginoong Hesus. Mga kapatid, huwag niyong kalimutan ng konteksto nito. Kaharap niya dito mga Pariseo, no? Sa mga the scribes and the Pharisees na magmamarunong. Nagpagaling na nga ang ating Panginoon, sinabihan pa nila na siya, no, yung sa pamagitan daw na power ni Beelzebub, yung devil. Yung kanyang ginagawa, no? So, ano kaya ang ibig sabihin nito, kapatid? Blasphemy against the Son of Man is forgivable. But blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven. At kung bakit sinabi ng Panginoong Hesus yun sa kanila, ay sapagkat ang gawa ng Diyos ay na-attribute nila sa gawa ng Diablo. Yes. Kaya tinawag na blasphemy of the Holy Spirit. Yun ay sa kanilang panahon. Alam nyo, sa ating panahon, maaari ding gawin ng tao yan. Yes. Ang Biblia na gawa ng Diyos ay hindi nila paniniwalaan at hindi nila tatanggapin. So, sinong magliligtas sa kanila? Yes, tama kapatid. Walang kaligtasan. Yes. Tama kapatid. Kasi yung blasphemy against the Lord Jesus Christ, kung titingnan natin, yung senaryo kapatid, marami ang nag-blaspheme nung napako siya sa krus, di ba? Maraming kumutya sa kanya. Pero ilan doon sa kanila mga kapatid, later on, naging Kristiyano din, no? So, kasama sila doon. So, they blaspheme the Lord, pero ang tinutukoy dito kapatid na iyan, pag sinabing blasphemy against the Holy Spirit, yung Holy Spirit, yan din lumalakad yung salita ng Diyos. Ibig sabihin kapatid, dyan na nagsasalita ang ating Panginoong Hesus, no? Yung nag-ooperate yung Holy Spirit. Yes. Pag hindi pa natin pakinggan yan sa panahon natin, i-refuse natin yung turo at aral niyan, talagang paano tayo maliligtas? Kasi yan na yung avenue ng Diyos na para iligtas tayo.
yung mga turo at aral ng Holy Spirit. So, kung titingnan natin, marami ngayon, no, yung mga atheists na talagang tumatanggi ng Diyos. Mga kapatid, paano sila maliligtas kung hindi sila naniniwala doon sa tagapagligtas? Parang they don't feel the need, no? Hindi nila nararamdaman paano maging isang tagapagligtas, no? Na nangangailangan ng tagapagligtas. No? Ayan. I hope na iyan, no? Pero pwede kang mag-text sa amin o makipag-chat. Medyo mahaba-habang usapan yan actually. No? Opo. Si Brother Edwin, ayan. Glory to God mga kapatid. Ayan. Sa susunod, magiging tagapag-ano din natin. Hindi pala natuloy yung kanyang schedule noon. Parang mayroon siyang schedule eh. Yun lang sa internet connection daw niya kapatid, inaayos pa niya. Oo. Okay. Kaya yun. Okay, so ito may mga dagdag kapatid na email dito, no? I-flash na lang din natin. Hindi po mangyari ang buhay na walang hanggan sa mundong ito sapagkat ang langit at lupa ay lilipas. Oo. Totoo naman kapatid, wala namang forever dito sa mundo. Okay, so alam na natin yan. Yan siguro yung sa katanungan kanina. Meron pa dito, ang tunay na pagtanggap ay sa pamagitan, ayan, nasagot na rin po natin. So, ayun mga kapatid, parang nasagot na natin lahat ng katanungan. Maraming salamat kapatid na June sa pagpapaunlak sa amin sa programa natin. Ito naman po ay kapatid na Michael, no, sa pakikipag-ugnayan. So, you are welcome to join us sa mga ganitong talakayan kapatid, no, kahit na hindi po tayo nagme-mensahe. Pwede po tayong makipag-ugnayan, no? So, we are connected by the Word of God, no? Yun yung ano natin dito. Siguro tapusin natin yung ating programa sa pamagitan ng isang panalangin. So, inihiling ko si si kapatid na Denrid na maano sa atin, muna sa ating closing prayer. Okay, sige, let us pray mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat, Ama, sa umagang ito, sa pagpapala ninyo po sa amin na mabigyan kami ng pagkakataon na aralin ang inyong salita at ipagpahagi ito sa aming mga kaibigan at sa mga tagapakinig sa umagang ito. Amang banal, hinihiling po namin na patuloy niyo po kaming bantayan at alagaan sa araw na ito. Ilayo niyo po kami sa kapahamakan. Napanalangin din po namin ng mga kapatid namin, mga kaibigan namin na nasa bahid ng karamdaman na pagalingin din niyo po sila. Sa mga oras na ito, kami po ay magtatapos sa aming programa. Naway basbasan ninyo po ulit kami at sa susunod na mga pagkikita po ulit na ganito ay muli po ninyo kaming gabayan upang maipamahagi namin ang inyong aral sa mga taong hindi pa nakakapakinig nito. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat. So next Saturday. Thank you. Salamat po. Salamat po. Michael. Salamat. Yes. Thank you. Thank you po. Thank you, Sir June. Ang ating programa. Maraming salamat po.